Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nagalit at nagbabala na naman ang China sa Pilipinas matapos ihayag ng Naval Task Force for the West Philippine Sea na nag-uusap na umano ang Taiwan at Pilipinas para sa joint activities at military operation. Kaya't hinimok ng China ang panig ng Pilipinas na sumunod umano sa One China Principle at itigil ang anumang opisyal na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Taiwan dahil ang Taiwan ay bahagi umano ng China. At sa update naman sa Middle East, lalong tumindi ang mga pagwasak sa mga pasilidad ng Houthi matapos ang United Kingdom ay nag-deploy ng mga Typhoon FGR-4 fighter jets upang lumahok sa operasyon ng Amerika sa Yemen, kung saan nagpakawala ang mga Royal Air Force ng United Kingdom ng mga guided bombs dahilan ng pagkawasak ng mga pasilidad ng Houthi. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Naglabas na naman ang pahayag ang China kung saan nagalit ito at nagbabala sa Pilipinas. Ito ay dahil sa isang pahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Benson Trinidad. Inihayag kasi ni Trinidad na pinag-uusapan na umano ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon pa kay Trinidad na both sides are one step away for joint activities and military-to-military operation. International cooperation with Taiwan, I believe, is now in the talks. We now have the regularization of the cross-strait transit of warships. I believe that there will be an increase of that in the coming days, in the coming years. That would also be just one step away from doing joint activities, mil-to-mil, military-to-military. Kaya naman sumagot dyan ang China at sinabing ang Taiwan ay isang lalawigan umano ng China at isang hindi maiaalis na bahagi ng teritoryo ng China. Ang prinsipyong One China ay isang umiiral umanong pinagkasunduan ng internasyonal na pamayanan at ang pondasyong pampolitika ng ugnayan ng China at Pilipinas. Kaya't mahigpit umanong tinututulan ng China ang anumang opisyal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng rehiyon ng Taiwan at mga bansang may diplomatic kung relasyon sa China. The DFA has, the Philippines adheres to One China policy, and military-to-military cooperation would perhaps not be in accord with the DFA interpretation of the One China policy. Hinihimok umano ng China ang panig ng Pilipinas na sumunod sa One China Principle. Itigil ang anumang opisyal na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Taiwan at ihinto ang pagpapadala ng mga maling signal sa Taiwan Separatist Forces. Dagdag pa ng China, nananawagan sila sa mga kinauukulang opisyal ng Pilipinas na iwasang gumawa umano ng mga provokasyon sa Taiwan. Babala pa ng China, ang mga naglalaro umano ng apoy ay masusunog ang sarili. 奉劝有关方面不要在台湾问题上挑衅，玩火者必自焚. Sinabi yan ng Foreign Ministry ng China na si Goh Jiakun at muling ipinost ni Huang Xilian. Pero hindi lang yan mga kabayan dahil ang Foreign Ministry Director na si General Liu Jingsun ay ipinatawag si Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz para ipahayag ang seryosong concern kaugnay sa negatibo umanong hakbang ng Pilipinas sa isyu sa Taiwan at sa security areas. Ayon naman kay DND Secretary Teodoro ay wag umanong pansinin ang mga pinagsasabi ng China dahil mahilig umano itong gumawa ng mga propaganda. Subalit, ayon naman kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Tereseta Daza na ipagpapatuloy pa rin umano ng Pilipinas at China ang palitan ng mga prangkahang pananaw sa isyu sa Taiwan at iba pang mga usapin. Napanatili din anya ng Pilipinas at China ang bukas na linya ng komunikasyon sa pamamagitan ng regular na diplomatic channels at tuloy-tuloy din anya ang kanilang palitan ng mga prangkahang pananaw. Samantala, hinimok naman ng ilang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng nararapat na hakbang, legal, diplomatic at operasyonal upang maprotektahan at madepensahan ang ating karapatan partikular sa West Philippine Sea at sa mga Sunday Cay. At speaking of Sunday Cay, alam nyo ba mga kabayan na muntik ng tayuan ng Pilipinas ng military base ang Sunday Cay noon?
Ayon kasi kay retired Vice Admiral Romel Ong na dating commander ng Naval Forces West na nakabase sa Pag-asa Island, ay muntik na umanong tayuan ng Pilipinas ng military outpost ang Sandy Cay. Taong 2016 nang manalo ang Pilipinas sa arbitral ruling at taong 2017 naman nang balaki ng Philippine Navy na tayuan ng maliit ngunit permanente umanong gawa sa semento. Magtatalaga din sana ng mga tauhan mula sa Philippine Navy na nakabase sa Pag-asa Island at susuplayan din ito ng mga pagkain na magmumula pa rin sa Pag-asa. Tingin umano kasi noon ng Philippine Navy ay bahagi talaga ng Pag-asa ang mga Sandy Cay dahil nasa 2 kilometers lamang ang layo nito mula sa Pag-asa Island. At nang ikinonsulta na umano ito ng Philippine Navy, abay hindi na umano ito inaprubahan ni dating Pangulong Duterte, kaya't hindi na umano natuloy ang plano. Maaari din daw kasing nag-iingat ang dating Pangulo noon na huwag pagbintangan ng lumalabag sa mga international agreements, habang ang China noong mga panahon na iyon ay patapos na rin ang mga construction sa ibang mga kalapit na isla, habang ang Vietnam naman ngayon ay patuloy ang pagpapalawak ng airport sa kalapit ring mga isla. At pagdating naman ng taong 2020 ay binago na ng munisipyo ng Kalayaan ang mga tawag sa Sandy Cay at tinawag itong Pag-asa K2. Ngunit anumang itawag dyan ay walang pakialam dyan ang China dahil malaya pa rin silang nakakapaglakad sa lugar o sa mga sandbar sa tinatawag nilang Tianxianjiao. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, habang patuloy na winawasak ng US Air Force ang mga pasilidad ng Houthi sa Yemen, kung saan sa pinakahuling atake nito sa isang daungan sa Ras Isa, base sa report ay hindi bababa sa 74 na katao ang natodas at nasugatan naman ang nasa 171. Hindi naman nabanggit kung ito nga ba lahat ay mga Houthi o mayroong mga sibilyan. Ngunit kasunod niyan, abay sa unang pagkakataon ay sumali na sa pag-airstrike ang British Air Force. Ayon sa UK Defense Ministry, ang site na inatake nila ay mga gusali umanong ginagamit ng mga Houthi bilang paggawaan ng mga drone na ginagamit sa mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden na matatagpuan mga 25 kilometers lamang mula sa timog ng Sanaa sa Yemen. Ayon sa UK Defense Ministry, ang Royal Air Force ng United Kingdom ay gumamit umano ng mga Typhoon FGR-4 fighter jets at naghulog ng mga paveway for guided bombs. Sinabi ng UK Defense Secretary na si John Haley na ang aksyon na ito ay ginawa bilang tugon umano sa isang patuloy na banta mula sa Houthi sa kalayaan sa pag-navigate dahil halos 55% na ang pagbaba ng pagpapadala sa Red Sea na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nagpapataas ng walang katatagan sa rehiyon at panganib sa seguridad sa ekonomiya para sa UK.